Panoorin natin to isang video tungkol sa pagtuturo paano mag-clear ng pistol. And in fact, this is applicable pati sa rifle or any gun na inyong i-handle. Halika, panoorin muna natin to and then let us discuss para inyong mahugutan ng aral. Okay mga katings, so ngayon, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ang properly turnover sa mga items sa ating kapalitan. Tulad nito, may service firearm kayo, so ituturo ko sa inyo kung paano ang properly turnover para iwasan ang aksidenteng mangyari. So ganito ang gagawin nyo. Bunutin nyo muna, tapos siyempre, naka-load yan. Kunin nyo yung magasin. Lagay nyo dyan. Tapos, laging nakatutok sa baba. Tapos, ikasa ninyo. Ganun. 3 bisis ikasa mga 5.9. 3 bisis. Huwag yung pagkasa, kalabit. Pumutok. Actually, nabatikos itong gwardiya na ito, si 5'9", dahil ang akala ng lahat ay talagang tunay na nagkaroon siya ng accidental discharge ng kaniyang firearm. Ngunit, kukuhanin natin to as a solid example na paano ang tama na pag-handle ng weapon at pag-determine kung ito ay loaded o wala at paano ito i-hand over doon sa iyong kasama. Dahil doon sa pinapakita ni guard ay marami ring mga red flags na maging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga disgrasya. Ako ay matagal na sa shooting activities bilang isang competitive shooter simula noong taong 1995 at nakaranas din ako mismo na nagkaroon ng accidental discharge. Nagkataon lamang na nangyayari ito doon sa mismong firing range at nakaharap naman downrange. Ang ibig sabihin, mayroon pa ring pagkukulang doon sa mga initial kong natutunan sa gun safety handling procedures dahil nasubukan kong mag-AD or accidental discharge. So maraming mga factors kung bakit nagkakaroon ng accidental discharge. Unang-una, ang dahilan dito ay kinalabit talaga ng tao. So, hindi naman puputok mag-isa yung weapon. Maliban na lang siguro kung nasunog yung weapon mo, loaded yan, magkakaroon ng tinatawag na cook-off. Kusang puputok yung bala dahil sa init nito, kahit na hindi nga nakalagay yan doon sa mismong chamber. Pangalawa, merong talagang kamalian yung mismong user nito, yung may-ari, kung bakit siya nakaputok. Pwede rin mangyari, defective yung weapon at malaglag ito na may loaded, yung tinatawag na accidental discharge. So, i-discuss natin ano yung mga tamang pamamaraan para maiwasan ang accidental discharge. Ang unang ginagawa dyan, actually, is yung inaalam mo yung 4 cardinal rules of gun safety. At mula doon ay himay-himayin mo na naman ito paisa-isa para sigurado na hindi talaga magka-aberya at magkaroon ng accidental discharge at mayroong mapaputukan. Unahin natin yung rule number 1. Always assume that the gun is loaded. So kapag sa palagay mo, loaded yung gun, ang una mong gagawin ay tanggalan mo ito ng magazine. So nothing to feed. Walang mag-feed papunta sa kanyang mouth. Ang mouth niya ay yung chamber. Ang kasunod mong gagawin ay i-check mo yung mismong mouth. Sisilipin mo yung mouth niya. Ngayon, mayroong isang rule na dapat nating tatandaan. Yung pag-clear mo ng weapon ay sa isang safe direction. Kung ikaw ay nasa firing range, ang ibig sabihin, doon mo iharap ang baril mo doon sa backstop. Yung lupa o whatever yung nasa downrange na pwedeng mag-stop sa projectile sakali ito ay puputok. So, doon mo iharap downrange. Walang tao, mayroong mag-stop doon. Hindi pwede semento, hindi pwede bakal dahil maaaring may tinatawag na
bounce back. Ang pagtama niya doon sa simento or bakal, babalik papunta sa iyo. Mayroon ng nadisgrasya, namatay dahil sa kanyang pag-dry practice sa harap ng salamin na nakakabit sa simento, pagputok, bong, bumalik ang bala, siya ay nadisgrasya. Kung ikaw ay nasa bahay, hindi ka naman nasa firing range, ang gagawin mo ay maghanap ka ng isang bagay na pwedeng mag-stop sa weapon. So, ang context ng backstop doon, pwedeng isang sako ng bigas, pwede yung yung bed, na kung saan kung pwede mong pagputok mo, ay hindi ito tatagos doon. Isama mo pa yung mga unan doon. So, doon sa ginawa ni guard, ay tipong hinarap lang naman niya sa simento. Ang posibleng mangyayari doon, kung biglang pumutok, kagaya nung sa kanyang demonstration, ay babalik papunta sa kanya ang bala at ang posibilidad siya ay madidisgrasya. Wala ng blood si 5'9". Okay, so yung aking payo kay 5'9" at kahit sino naman sa inyo, alamin nyo lang yung 4 cardinal rules on gun safety. Diniscuss ko yung isa at dinetail ko. At yung iba nito na yung hanggang sa rule number 4 ay matatagpuan ninyo sa aking mga shooting videos sa aking channel, sa YouTube channel, na kung saan ay maraming mga contents tungkol sa gun safety. So regards, kaway-kaway sa mga 5'9", mag-ingat kayo dahil ang hinawakan nyo ng weapons ay nakakamatay at nakakadisgrasya, lalo na kung ang pag-usapan natin sa inyong tawag ng tungkulin pag nagbabantay kayo ng mga pasilidad, ay posible kayong mapunta sa sitwasyon na i-defend niyo ang inyong sarili, and therefore, you have to master your weapon, you have to train yourself. Kung kulang ang inyong training, ay pwede naman bumili ng bala, mag-dry practice, manood sa mga tips ni Ranger C, mga basic marksmanship tips, sigurado kayo ay mag-improve sa inyong pagtudla. Kung mayroon kayong mga katanungan, huwag mahiya na ilagay dito sa comment section at huwag ding kalimutan na i-like, i-share, pindutin ang notification bell para updated kayo kung mayroong upload na shooting video si Ranger C.